Yes, Master! Tayo! Tayo! Yes, Master! Ano? Ayaw mo ba? Master! Tayo! Tayo! Ang galing mo talaga. Salamat to. Ito, 10,000 yan. Laki ho nito ah. Marami po salamat. Boss, baka pwedeng hanap niyo uli akong laban. Kailangan ko lang eh. Akong bahala sa'yo, maasahan mo. Tutuwa natin ganito. Salamat po. Sige. Inay! Inay! Nandiyan na po si Ray. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Inay! Nanalo po ako, Inay. Ito, oh. May dala akong pasalubong sa inyo. Meron tayong gamot. Mga prutas, oh. Lumakas mo kayo lalo. Ray, lagi na lang akong kinakabahan tuwing may labang ka. Hanggang kailan yan? Anak, kung maaari lang sana. Sana huminto ka na. Inay, wag ko kayo mag-alala. Paggaling na paggaling nyo, titigil ko na to. Tsaka pagka-graduate ni Rolly, papahinga na ako. Si Cynthia naman ang ayusin ko. Inay, may pera pa ho. Oh, kanina pa hintay ng hintay sa'yo yan. Hindi mapakali. Oh, pasalamat na lang ako at may isa pang nagtsatsagang mag-asikaso sa akin pag wala ka. Sige anak, kausapin mo. Inay, sandali lang ho ha. Oo, sige. Inay, ito pala oh, gamot nyo, prutas nyo. Marami po yan. Sandali po na ya. Cynthia, huwag ka malungkot. Hindi ka ba natutuwa na nanalo ako? Matutuwa ako?
Alam mo, Ray, yung nanay mo, hindi sa sakit sa puso mamamatay, kung hindi sa nerbiyos. At ang inaalala ko pa, baka ako pang mauna sa kanya. Dahil sa tuwing lalaban ka, nininervyos ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naiintindihan mo ba ako, Ray? Sige, sige. Huwag ka na sumimangot. Hindi sa'yo bagay yan. Dapat palagi ka nakangiti. Para yung mabulaklak mo. Pag masaya ka, para silang sariwa, di ba? Namumulaklak. Eh pag ganyan malungkot ka, mamamatay ang halaman mo, ikaw rin. Baka pati yung pag-ibig mo, mamatay. Oh, ganito ha. Mamaya, pupunta tayo sa bayan. Papasyal kita. Manonood tayo ng sine. Kakain tayo sa labas. Ha? Ayan. Ayan. Tuloy mo. Parang bulaklak. Ayan. Masyado kang pikon eh. Siguro pare, may date na naman kayo. Wala, iatid ko lang siya sa kanila. Bakit? Pati na kay nanay niya? Hindi man ako makikita ng nanay niyan. Sus, ikaw pa. Eh ikaw, saan ang lakad mo? Tabi-tabi. The usual. Naka, alam mo to, Ano? napaka-chick boy talaga nito. Hindi naman. Ikaw, ah? Konti lang. Konti lang. Hindi. Konti, ma. Baka naman ikaw nadadamay ka na. Ako hindi ah. Ayan na. Tulad! Ano nangyari sa'yo? Tinungan nila ako. Meron din na ako nakakas. Ito lang may pati mag-miss. Nagabiyado ako. Ang plano niyo? Pare, gaganti tayo. Hindi tayo. Eh, bakit hanggang ngayon wala pa tayo natatanggap na sulat na galing kay Rolly? Baka kung ano na nangyari sa kanya. Huwag ko kayo mag-alala, inay. Eh, abala lang siguro yung sa pag-aaral niya. Malapit na siguro yung exams nila eh. Ano mo, inay? Ako na nagtataka eh. Kailangan niya ng pera. Pero huwag ko kayo mag-alala. Bukas so, tetelegramahan ko siya. Ha? Nay, kumain na muna po kayo. Sarap ba yan? Sarap. Nagluto nito. Ako, Cynthia. Nahiya na ako sa'yo. Wala ka nang ginawa, kundi asikasuhin ako. Nay, huwag niyo pong intindihin yun. Basta mahal ni Ray, mahal ko na rin. Sabi ko nga kay Ray magpakasal na kayo. Inay, malapit na. Para magkaroon na kayo ng apo. Siguradong lalakas kayo lalo niyan. Aba, mapapalabang kayo kaya dapat kumain kayo mabuti. Wow. Ayan. Kanin. Sarap.
Drinks niyo, sir. Ruli, nandyan ang sundo mo. Oh. Napaga yata dating mo. Eh kasi hindi dumating yung professor namin sa isang subject. Eh ayun, nainip ako, kaya naisip akong pumunta dito. Wala ka bang balak na ilibre ako kahit man lang isang hamburger? Yun lang pala eh. Talaga? Siguro talaga nakailigan mo ng kumain ng hamburgers na niluluto ko, no? E paano? Siguro nilalagyan mo ng gayuma. Ba, nakalata ka rin. Siyempre. Ah. Sarap ba yan? Oo naman, ako pa magluluto. Makagat ka muna. Ano? Hindi, sige. Kakakain ko lang ng dinner. Coke, Juice na lang. juice. Okay. Mango juice. Sarap. Masarap. Talaga? Ang sarap mo magmahal. Nak! Nandito na lang ako. Ay, maabutan pa ako ng mami mo. Tumalak na naman yun. Ako naman, huwag mo naintindihin yun. Basta ang importante, nagkakaunawaan. Hoy, babae! Halika nga dito. Sige, Ron. Sige, babe. Oo! At ikaw naman, lalaking oportunista. Huwag ka nang babalik-balik dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Layas! Eh, talagang napakatigas ng ulo mo eh! Hindi ba sabi ko sa iyo? Iwasan mo ng lalaking yan. Hindi siya ang lalaki para sa iyo. Hindi na nahiya. Isa siyang oportunista eh. Eh, Mami, kahit naman mahirap si Rolly, nagsisikap naman siya makatapos ng pag-aaral niya eh. Di ba ganun din si Daddy? Nag-umpisa sa hirap, sa mababa. Ano bang mali nyo? Umasenso din si Rolly. Hoy! Nung araw yon, pwedeng umasenso isang mahirap. Pero sa panahon ngayon, kapag ka mahirap ka, habang panahon ka na lang mahirap! Ito tandaan mo. Hindi ang klase ng lalaking yan ang gusto kong mapangasawa mo. Tandaan mo! Itanim mo sa kokote mo yan! Alam mo, Rolly, ang mayaman ngayon ay para sa mayaman. Kung gusto ka ni Rochelle at ayaw mo na magulang niya, wala ka ring magagawa. Ikaw talaga, Peter, oh. Masyado mong diniscourage to si Rolly. Rolly, huwag ka maniwala dito kay Peter. Alam ko namang mahal na mahal ka ni Rochelle. Alam mo naman ang babae, pag umibig, hahamakin ang lahat. Pati magulang. Si Balagtas lang may sabi niyan, huwag ka na mangarap na maging balagtas. Sa panahon ngayon, pera sa pera ang labanan. Masisilat ka dyan sa sinasabi mo, Peter. Kapag hindi namin nakuha sa santong dasalan ng nanay ni Rochelle. Rolly, may isang paraan pa. Gusto mo itanan natin si Rochelle? Ewan. Di pa ako tapos mag-aaral eh. Hoy!
Talaga? Oh, Napakihin pa ako sa puso yung pinaggagawa mo eh. simple ka pa. Ang sipag talaga ng mapapangasawa ko. Ganda. Kailan pa? Huwag ka masyadong mainip, ha? Oras na gumraduate si Rolly, papakasal na tayo. Ay nako Ray. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo no. Sige, ikaw rin. Huwag mong pabayaang lumamig ang sabaw. Di pag lumamig, initin mo ulit. Walang problema. Magpalusot mo talaga. Para sa akin ba to? Siyempre. Bakit na yan, ha? Hindi, para sa inyong dalawa. Okay, ganda. Siyempre ako po. Magawa ka ng siya. Huwag na. Nasira mo yung garden ko. Ito ba, pare? Ito red pwede Ah. ito. Ba? Ito, maganda to, ah. Baka para sa akin to. Boss, Gusto na, Ray? mabuti po. Naikuha kita ng laban, Ray. Pwede ka ba? Oo, kailangan ko ng pera ngayon eh. O sige. Pag-insayo ka mabuti at mabigat yung kalaban mo. O sige, dito tayo doon, ha? Salamat po, boss. Sige. Lalaban ka na naman. Pwede ba rin tigilan mo na yan? Eh baka may mangyari pa sa'yo, paano na ako? Cynthia, alam mangyayari sa akin. Tsaka kaya ko to. Pangako sa'yo, ha? Huling laban ko na to. Pangako.
Anong nangyari sa inyo? Nakachempohan kami ng rival frat natin eh. Baka gumanti sila sa pagkakagulpi natin sa kabrother nilang si Ronald. Mga kasama, nakita niyo ng ginawa sa mga kabrad natin? Kaya panahon na para magdeklara tayo ng all-out war laban sa mga kokoks na yan! Sangayon ba kayo? Roldan, iba ang natututuhan mo sa pag-aaral. Puro kawalang hiya ng pinaggagawa mo. Hindi kita pinag-aaral para magpakamatay ka sa lintik na fraternity na yan. Tandaan mo, huwag mong kakaladkarin ang pangalan ko sa kahihiyan. Dahil hindi ko mo nag-iisa kang anak, masusunod mo lahat ng kagustuhan mo. Mula ngayon, itanim mo sa utak mo na puro pag-aaral lamang ang gagawin mo. Tandaan na yan! Cynthia. Si Ray. Nasaan? Tumawag lang po siya ng doktor sandali. Are, basta tuloy mo lamang mga gamot na resita ko.
Dok, kamusta po lagay ng nanay ko? Delikado ang lagay ng nanay mo rin. Kailangan madala siya sa Maynila para ma-opera sa heart center at malagyan ng pacemaker. Magkano ang gagastusin namin? Malaking halaga ito rin. Siguro hindi bababa sa 200,000. Paano? Pag sinumpong siya ulit, patawag mo na lang ako. Maraming salamat, Dok. Huwag malalahan yan. Ano raw ang sabi ng doktor? Delikado raw ang lagay ni Inay. Kailangan dalhin sa heart center. Malaking halaga ang kailangan eh. Ray, kung ano man ang maitutulong ko, sabihin mo lang sa akin. Iba ang natututuhan mo sa pag-aaral. Puro kawalang hiya ang pinaggagawa mo. Hindi kita pinag-aaral. Para magpakamatay ka sa lintik na fraternity na yan. Tandaan mo, huwag mong kakalagkarin ang pangalan ko sa kahihiyan. Dahil hindi ko mo nag-iisa kang anak, ay masusunod mo lahat ang kagustuhan mo. Mula ngayon, itanim mo sa utak mo na puro pag-aaral lamang ang gagawin mo.
Huwag na huwag ka makikipagbarkada. Malaki na ang hirap sa'yo ng Kuya Remo. Paano pagtapos ka lang ng pag-aaral? Gusto po ako. Mag-iingat ka, anak. Kaya, alis na po ako. Sige. Huwag mo kalimutan yung pahinay, ha? Mag-iingat ka. Okay. Saka pala, salamat mo pala sa mga tulong sa akin. Ayan nyo, pagbubutihan ko. Wala yun. Pangarap ko makatapos ko ng pag-aaral. Tsaka, kahit pa paano pagmamalaki ang ka natin. Makagraduate ka. Ha? O, sige na. Ingat sa chicks, ha? Ayon sa aming investigasyon, kalaban niya sa fraternity ang pumatay sa inyong anak, sir. Philip, hanapin niyo siya at dalhin niyo sa akin. Yes, sir. Ano, sir? Lieutenant. O ano? Ano nangyari sa lakad ninyo? Bakit hanggang ngayon hindi pa nyo nahuli ang rolling yon? Sir, may bago kami nakuha impormasyon tungkol kay Rolly na pwede magturo kung saan siya nagtatago. Ito tiyo ko. Tapin yan. Andres! 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 Oh, Paano po, Andres? pasok ka. Uy, pasok kayo, pasok kayo. Huwag kayo mahiya sa tiyo ko.
Ito nga pala yung kaibigan ko, si Ronald at saka si Rolly. Oo, kumusta kayo? Juan Andres. May problema ba? Baka pansamantala pwedeng dito muna si Rolly. Napatrouble lang kami. Pwede ba, Juan Andres? Sige. Tuloy na. Ang bait ng Juan Andres ko talaga, ano? Sabi ko sa iyo eh. Kumain na ba kayo? Pwede ka dito. Kumain na kayo. Ipaghahain ko kayo. Sige ho. Tuloy na. Salamat sa pagluluto. Tuloy na kayo. Champion yan. Mrs. Ayos na nakuha namin impormasyon. Ito palang anak mo ang katipan ni Rolly. Kaya alam niya kung saan ito nagtatago. Wala ho akong alam. Iha, alam bang maaari kitang idemanda sa kasalanan ng pagtatago ng isang kriminal? Kaya kailangan naman makiisa ka sa amin. Anak, sabihin mo na kung saan nagtatago si Rolly. Baka pati tayo mapahamak eh. Mami, talaga naman pong hindi kami nakikita ni Rolly eh. Mrs., alam kong alam din ninyo kung gaano kasakit ang mawala ng isang anak. Kausapin niyo siya. Pakiusapan ninyo, makipagtulungan siya sa amin. Bayaan po ninyo, Major. Pag ako'y nakakuha ng impormasyon, itatawag ko po agad sa inyo. Salamat po, Mrs. Inaasahan ko ang tulong ninyo. Opo. Tuloy na po kami. Yan nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi lang palampas lupa yung si Rolly. Kriminal pa! Hindi kriminal si Rolly, Mami. Rochelle! Hoy, ikaw babae. Ipaaayos ko agad ang mga papeles mo at sa lalong madaling panahon ipadadala ka sa Amerika. Ating merienda. Alam mo, Rolly, wala na akong hahanapin pa sa inyo dahil lahat ng katangian na ako. Masipag, matalino, saka syempre nagsisikap para lang makatapos sa pag-aaral. Yan ko rin naman eh. Maganda na't mabait pa. Diba? Binabola mo naman ako eh. Hindi, totoo yun. Talaga, talaga bang mahal mo ako? Siyempre, kailangan pa ba itanong niya? Hindi ba sapat yung ginagawa ko para sa atin? Kung talaga mahal mo ako, umalis ka na sa fraternity. Michelle, sa palagay ko hindi na ako makakalis eh. May tatak na ako. Yan nga ang pinagsisisihan ko eh. Bakit ako sumali sa ganyang klaseng brotherhood? Nangakala ko, makakatulong sa pag-aaral ko. Yung pala magulo. Eh di ang gawin mo, umiwas ka na lang. Hindi na ako makakaiwas. Siyempre, kailangan ko makisama. Pero pasasambat, makakalis rin ako dyan pag nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Sige na, kainin mo na yan. Ikaw, Oo. huwag ka muna kumagat. Sige, sige lang. Ano ba yan? Ikaw talaga? Tapon. Dahan-dahan kasi. Kumagat ka muna, daya mo eh. Sige. Kagat ka muna. Oo, kagat ka muna.
pumunta sa akin yung tatay ni Roldan. Pilit ka nilang nahanap sa akin. Rolly? Rolly, totoo mo sinasabi nila? Hindi ka daw ang pumatay kay Roldan? Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko siya intensyon patayin. Pinunutan niya ako ng baril. Hinagaw ko. Pagkatapos putok. Siyang tinamaan. Self-defense. Self-defense lang yun. Naniniwala ako na self-defense yung ginawa mo. Pero Rolly, pulis yung ama ni Roldan eh. Ano ka na ngayon? Sinasabi ko sa inyo. Wala ka na sa akin doon. Sana hindi na mangyayari sa'yo. Nasaan ang kaibigan mo? Nasaan? Matigas ka, ha? Sige, ingat lang. Sige. Mang Andres, si Rolly po. Nandiyan. Tuloy ka
pala yung pagkain para sa'yo. Salamat. Sige, kumain ka na. Gusto ka na? Okay lang ako. Ikaw nga itong inaalala ko eh. Kamusta na ba yung kalagayan mo dito? Okay lang. Dito na to eh. Ano magagawa? Basta Rolly, ito tatandaan mo. Huwag na huwag kang lalantad. Dahil lalong humihigpit yung paghahanap sa'yo ng mga pulis. Si Peter, nagkikita ba kayo? Hindi nga eh. Bakit, Rolly? Naalala ko lang kasi nanay ko eh. Sakit pa naman yun. Nay? Nay, bakit? Hindi ako makahinga. Makahinga. Ray! Ray, ang nanay! Bakit? Nay? Nay? Ray, mabuti tumawag ka ng Dr. Ray! Nay, Nay? Bakit, Nay? Kaya ko pa. Rory? Nakikiusap ko lang sa'yo. Puntahan mo sa Manila ang kapatid mo. Si Rory. Huwag kang magalala, Nay. Pupuntahan ko. Huwag ka kapatid. Rolly. Rolly. Ayan yung address ng Chipedring ko. Puntahan mo siya, sabihin mo sa kanya nangyari sa akin. Baka matulungan niya ako eh. O sige, alis na ako. Mag-iingat ka. Nasaan kaibigan mo? Rolly! Rolly, si Peter! May kasamang mga pulis!
na. Bahala ka na rin. Sige. Ikaw pala ang pumatay sa anak ko. Alam mo bang kahit siyang pa ang buhay mo, ay kulang pang ipalit sa buhay ng anak ko? Ilan, Oscar, pahirapan siya bago patayin. Para malaman niya at para pagsisihan niya kung bakit pa siya isinilang sa mundong ito. Nay? Patay na ang nanay.
Inay! Oh, mabuti dumating ka. Oh, anong balita? Mabuting balita. Sabihin mo kay Sir, tapos yung pinatatrabaho niya. Wala na. Sigurado bang wala tayong sabi dyan? Ikaw naman eh. Wala kang tiwala sa akin. Kailan pa naman ako sumabit? Good. Di pwede tayo mag-good time. Sinong kailangan niyo, miss? Dito ho ba nakatira si Mang Pedring? Ako ho si Rochelle, classmate at girlfriend ni Rolly. Ah, tingnan mo nga naman ang bigas ng batang yun. Ang galing pumili. Abati ka. Si Rolly ba ka mo na pamangkin ko?
Opo. Nandito pala ang batang yun. Ni hindi man lang nagawing pumasyal dito. Nasaan siya? Bakit hindi mo kasama? Kaya nga ako nagpunta dito sa inyo eh. Para po ipaalam yung nangyari kay Rolly. Wag ho sana kayo mabibigla, Mang Pedring. Si Rolly po, patay na. Ano? Paano ba nangyari? Pinatay siya. At alam ko kung sino may kagagawa nun. Magandang umaga ho. Pwede mo ba magtanong? Saan ho ba ang bahay ni Pedring Kalupitan? Ito po sa kabila. Dito lang ho. Opo. Salamat po ah. Chong! Oh, pre! Basta po. Dumating ka! Ano ba nangyari sa kapatid mo? Bakit to? Ano nangyari? Alam mo, Ray, malaki ang may tutulong sa atin ni Rosel tungkol sa kaso ng kapatid mo. Tulad ng naikwento ko sa iyo, siya ang nakaalam at nakakita ng buong pangyayari. May isa pa tayong problema. Saan tayo kukuha ng pera na pantubos sa bangkay ng iyong kapatid? Sa matatagpuan ng bangkay niya. Graduate ka? Ha? O, sige na.
Jab. Yun. Oh. Sige, jab. Jab. Oh, good. Oh. Oh, hinihingil na hinay, oh. Oh, tuloy. Na! Dali. Tama na yan! Pahinga na Tuloy. kayo! Dito. Tol, ikaganti kita. Ikaganti kita. Sir, sabi ng may-ari ng punerarya, kailangan matubos ang bangkay ng kapatid mo. Matagal na kami mag-boyfriend ni Rolly. At alam kong lahat ng buong pangyayari. Kung ganon, kilala mo kung sino pumatay sa kapatid ko. Oo. Natitiyak kong mga pulis sila. At nakakasigurado akong utos yun ng ama ni Roldan na si Major Pancho. Gusto mo pumunta tayo sa presinto at ituturo ko silang lahat sa'yo. Ray, mahirap banggain ang mga pulis Maynila. Baka pati ikaw, mapahamak. Mag-isip-isip ka muna, iho. Chong, nakahanda ako sa anumang mangyayari. Tata, wala ko tayo siguro dyan. Bigyan kita lang. Tata, no? Dito. Dito, sir. Kapag-lulis kita dito. Bukay. Gusto ko lang kung sana malaman tungkol sa pagkamatay ni Rolly Cruz. Bakit? Ano ba siya? Kapatid po. Ayon sa record ng aming blatter, natagpuan siyang patay sa ilalim ng tulay. At ayon sa report ng investigador, Pratwar ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ho totoo yan. Mga kasamahan niyong mga pulis ang pumatay sa kanya. E paano mo naman papatunayan yan? Sila yung... Hindi ba kayo humabol sa amin? Oo, kami nga humabol sa inyo. Pero nakatakas ang boyfriend mo. Natagpuan na nga namin patay sa ilalim ng tulay. Dahil pinatay niyo. Teka, miss. Dahan-dahan ka sa mga pananalita mo. Baka hindi mo mapatunayan yan. At demanda kita. Ray, tinitiyak ko sa'yo. Sila talaga pumatay sa kapatid mo. Inuulit ko sa'yo, Ray. Mukhang tirador ang mga pulis na yan. Baka hindi ka na makauwi sa probinsya natin. Good evening, sir.
May problema raw kayo. Meron, sir. Nandito yung kapatid ni Rolly, sir. Anong pakialam ko kung nandito kapatid ni Rolly? Anong problema niyo? Eh kasi sir, kasama yung girlfriend ni Rolly. Gusto mag-witness laban sa amin. Bakit mag-witness laban sa inyo? Eh, sir, nakakilala kami ng babaeng yon. Nakilala kayo? Yes, sir. Problema ba yon? Ang gawin nyo, dukutin nyo para hindi na kayo makilala. Mga kuko. Yes, sir. Mabuti papatayin niyo na ako. Dahil kapag nakatakas ako, lalo lang kayo mapapahamak. Bilib ako sa'yo. Ang tapang mo. Pero, huwag ka mainip. O Philip, anong balak mo doon sa babae mo? Anong bahala roon? O sige, alis muna ako. Bibisita lang ako sa mga bata. Sige. Alis na rin ako. Tatawagin ko na lang si Sir. Magkita lang tayo sa club. Ray, paano ang gagawin mo? Mabibigat na tao ang makakasagupa mo sa hukuman. Piyadong mahihirapan ka sa laban dahil sa kanila ang batas. May awang Diyos yung Petrin. Tama kayo. Nasa kanila ang batas. Pero kailangan harapin ko sila. At hindi ko pababayaan na mawala ng kakarampot na katuruan ng aking kapatid. Pero paano? Salat na tayo sa salapi. Wala na tayong ipagtutusto sa kaso. Hanggang ngayon, nangangapa pa tayo kung saan tayo kukuha ng pera para ipangtubos sa bangkay ni Rolly.
tama na, sweetheart. Alis na ako. May duty pa ako. Hindi pa pwede. Mamaya ko na umalis. Sandali lang. May pag-uusapan lang. Hanapin ako ni Sir eh. Hindi nga pa pwede. Sandali lang. May pag-uusapan lang tayo. Sandali. Pag-uusapan lang tayo. Ano ka ba, Philip? Ano ka ba? Nasasaktan ako! Bitawan! Bitawan mo nga ako! Ano ka ba? Aray ko! Ano ka ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Walang ya ka talaga! Ano ka ba? Paano ba? Tawa na!
Philip, ano nangyari doon sa babae? Sir, nanlaban sir Kaya nadisgrasya. Punyeta ka! Panibagong kaso mo na naman yan. Sorry sir. Sige, ibaon niyo lang ang bangkay. Sir, nutusan ko ng mga bata ko. Oh, Bernie, anong problema? Wala.